Hello! Pinagpalang araw o gabi sa inyong lahat. Welcome po ulit sa Finding Hope with Ami. Dito po, lagi nating hinahanap ang mga kwento at mensaheng nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng mga hamon sa ating buhay. Alam po natin na humaharap sa mabigat na pagsubok ang ating bansa ngayon. Nakapanlulo mo, mapapaisip ka talaga may pag-asa pa ba ang bayan natin? Pero alam po natin na bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat manghina dahil laging may liwanag at pag-asa kay Lord. Kaya itong araw na to, makakasama po natin ang isang lingkod ng Diyos na tapat, na nangangaral ng kanyang salita. Isa po siyang pastor na kilala sa kanyang malinaw at matatag na pagtuturo ng katotohanan. At naniniwala ako na marami tayong matututunan sa kanya. Nagtapos siya ng Doctor of Ministry sa Amerika at nagturo ng Bible at leadership sa seminaryo. Bukod sa pagiging eksperto, siya ay isang mapagmahal na asawa, mapagmahal na ama, mapagmahal na lolo, kaya alam niya ang kahalagahan ng pamilya, kahalagahan ng katapatan, at kung paano magkakaroon ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Mga kapatid, samahan po ninyo ako, i-welcome natin si Dr. Nomer Bernardino. Pastor, maraming salamat po. Isang pribilehyo makasama mo dito sa Finding Hope with Ami. Okay ka naman po? Kumusta naman po? Okay naman, napupuyat palagi dahil sa pakikinig at panunood ng mga nangyayaring mga investigasyon at saka interview. Naku, total inumpisahan mo na, Pastor. Sige, ituloy na natin yan. Alam natin, di ba, laging may baha at anong mga disaster dito sa bansa natin. Tapos yung mga baha na yan, nagtayo ang Pangulo ng mga projects para sa mga flood control na yan. And then, maglabas ng budget dyan. Ang alam niya, gawa na, ang marami. Tapos itong huling sona niya, bago siya magsalita, nagkaroon ng malakas na ulan at nakita niya, parang walang nangyayari, mas grumagrabe pa ang mga pagbaha at nakita niya na may problema pala. May anomalya, merong hindi gina, tapos may mga ghost project. Nagsalita na siya, nagsalita na yung mga ibang mambabatas, nagsalita na yung mga akusado, nagsalita na mga taong bayan, nagsalita na yung mga kabataan. Ano kaya naman yung iniisip ng Panginoon? Ano kaya yung nasa loobin niya? Pastor, ano po masasabi niyo dito? Kapag nangyayari ang mga bagay nito sa kapanahunan ng Israel, ang Diyos man ay nagdadalamhati. Katunayan, doon sa aklat ni Amos sa chapter 5, nung makita ng Panginoon na talagang naghihirap, ang mahihirap, at yun namang mga nasa matataas na antas ng lipunan ay umaabuso na. Ang ginamit na salita ng Biblia sa nangyayari, ang Diyos ay umaawit na ng pananaghoy. Yung awitin na ginagamit para sa mga patay. So ganun kalungkot ang Panginoon kapag nakikita niya na yung kanyang bayan na minamahal ay hindi lamang lumalayo sa kanya, pero umaapi doon sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan. So, lumuluha din ang Panginoon ngayon sa kalagayan ng Pilipinas. Pero sa palagay mo po, saan pa ito nag-uugat? Itong palagi na lang itong bayan natin, naghihirap, lagi na lang may mga anomalyang ganyan, may mga problema palagi, mga daming pagsubok. Pagkatapos, paano na kung itong kinakaharap natin ngayon, may mga investigasyon na ganyan, and then, sa bandang huli, hindi masatisfy ang tao sa magiging resulta, parang hindi na-serve ang justice. Nakakatakot, baka magkagulo. Itong nakaraang linggo, yung mga rallies na ginawa, hindi lang sa Luneta, kundi sa EDSA, at sa iba-iba pang lugar. On one hand, natuwa naman ako kasi muling nabubuksan ang kamalayan, ang apeksyon ng mga tao sa ating bayan. Kaya lang, may mga tao na nagiging skeptic na. Ano ba ibig sabihin ng nagiging? Yung sasabihin nila na, eto na naman,
mag-aalsa ka, magrereklamo ka. Pero pagkatapos ng balitang ito, may darating na naman ng panibagong balita ng problema at malilimutan na, matatabunan na ng mga bagong issue. So, ganun na ang nagiging pananaw ng marami. Pero ang maganda ngayon, Ami, ang ating mga kabataan ay na-aware na sa mga nangyayari. Okay. Hindi na natin sila maluloko, hindi natin sila madideceive na okay lang. Kasi dahil nga sa social media, aware sila sa mga nangyayari. At ang kagandahan nito, pagdating sa susunod na botohan uli sa 2028, ang magdidikta na kung sino mananalo, hindi na yung mga awitin at sayaw sa entablado. Ang magdidikta na yung sigaw na kailangan yung mga namiminuno sa bansa ay talagang may malasakit, may pagmamahal sa mga tao, may kakayanan, at saka may magandang reputasyon in terms of character. Salamat. Sana nga gano'n ang mangyari. Na pag namatay yung susunod na eleksyon, talagang mulat na at nadala na tayo doon sa mga nalalambing ng mga kandidato. Tapos pumapayag dahil nagpapalambing tayo. Ganon. Paano po ba dapat natin gawin? Halimbawa, nakakakita po tayo ng mga ganyang katiwalian. Paano tayo dapat tumugon? Pag alam natin, oy, may mali na naman dito kasi sa mga nakaraan parang nagbulag-bulagan tayo Di ba? O masyadong, sabi nga nila, masyadong mabait ang mga Pilipino. Ano ba yung dapat nating gawin? Meron po bang mga sample sa Biblia na maaari nating masundan o gawing gabay? Oo. Sa salita ng Diyos, sinabi ni Pablo sa Ephesians chapter 5, una, hindi tayo dapat mag-participate sa mga katiwalian. Kasi nakakalungkot, may mga nagsasabing sila'y Kristiyano, pero kahit papaano, nagiging bahagi sila ng katiwalian sa dalawang paraan. Una, alam nilang may katiwalian, pero tahimik lang sila. Takot Pero sabi sa Ephesians chapter 5, kailangan i-expose natin, maging matapang tayo na ilabas. Ngayon, nagiging mahirap ang mga kaso kasi ang naglalabas ay yung mga bahagi sa katiwalian. Kaya nagtatanong ang mga tao, ang mga testimonya ba nila ay dapat pakinggan. So, kung tayo ay Kristiyano, kung tayo nakakita ng katiwalian, maging matapang tayo na ilantad ito. Pangalawa, sabi ko nga, hindi tayo dapat maging bahagi ng katiwalian. Sa anumang paraan. Hindi natin kailangang maging makatanggap ng suhol o ng lagay. Sa maliit na paraan, katulad ng pag nahuli tayo sa traffic, natutokso tayo na bagaman Kristiyano tayo ay naglalagay din dahil ayaw nating maabala May nagagawa din tayo hindi Kaya nga dapat hindi. Yung pagpasok sa opisina, kung ang gusto ng opisina ay 8 oras na trabaho, ibigay natin sa opisina yung 8 oras. Hindi yung darating ka ng huli na, tapos mag-aayos-ayos ka pa, tapos maaga kang aalis. At pag nasa opisina ka, iba ang ginagawa mo. Facebook, IG, Instagram. So in some way, maaaring nagiging corrupt din tayo. Yes. At pagka ganun tayo sa maliit, magiging ganun din tayo sa malaki. Kaya natatanggap natin din yung mga malalaki. Kaya ngayon, kung tayo ay may relasyon na sa Panginoon, sabi sa salita ng Diyos, iba na tayo. Iba na yung pananaw, sa tulong ng Espiritu, nag-iiba na yung ugali, at nag-iiba na rin yung pamamaraan natin ng pag-asenso sa buhay. Hindi tayo nagmamadali. Kasi pag nagmamadali tayong umasenso, doon papasok ang tukso. Parang lahat po yata ng tao ngayon sa mundo nagmamadaling umasenso. Oo nga Kasi merong pinaniniwalaang kasinungalingan o deception. Opo. Kasi ang deception ng ating kaaway, ginawa na ito ni Satanas sa Panginoong Hesus. Kung maalala mo doon sa Matthew chapter 4, sabi ni Satanas sa Panginoong Hesus, tingnan mo, ang mga bagay na ito ipagkakaloob ko sa iyo kung ikaw ay sasamba sa akin. So ganun din ang ginagawa ng dyablo sa mga tao ngayon
na kung nais mong lumigaya, dapat mayaman ka. Kasi pag hindi ka mayaman, kawawa ka, aapi-apihin ka. So ikaw naman, dahil may ganung bulong sa iyong kaisipan, matutokso ka na kahit anong mangyari, magpapakayaman ako. Para hindi ako maging kawawa. Para hindi ako maapi. Yun nga, sa pagnanasa mong yumaman, gagawa ka ng mga bagay na hindi maganda. Kunyari, yung flood control. Can you imagine, may mga tao na pag nabaha sila, hindi lang linggo, buwan, na nakalubog sila sa tubig. Pupunta sila sa eskwela, nakabangka. Walang eskwela pagka mataas ang tide. Saan sila kukuha ng pagkain pag hindi sila makapagtrabaho? So yung nakulimbat na pera na dapat pumunta sa flood control, hindi lang katiwalian ang resulta, ang mabigat yung paghihirap ng mga tao, lalo na kung wala silang malaking bahay, wala silang malaking pera para mag-imbak ng pagkain. Yon ang lungkot na lungkot ang Panginoong Diyos. Pag nakikita niya yung mga tao na naghihirap, nagdudusa, at walang magawa. Kasi sinabi niyo yan, Pastor, ano sa palagay niyo, ito ba ating bayan, may pag-asa pa? Meron pa bang hope? Yung ugat ng problema ay hindi na-address. Kaya paulit-ulit. At ang ugat ng problema ay sa puso. Kasi sabi ni Jeremiah sa chapter 17 verse 9, the heart of man is deceitful above all things. So, sinungaling ang puso natin. Iba yung ating sinasabi, iba rin naman yung ating ginagawa. At minsan, iba rin naman yung ating motibo. Ang totoong tao, yung motibo niya, yung salita niya, yung gawa niya, ay nakalinya ayon sa kalooban ng Diyos. So, ang tawag doon sa word na yon ay integrity. Na yung nasa loob mo, nasa bibig mo, at ginagawa mo, ay tama. Integrity. Oo, kasi kung wala kang integrity, gagawa ka talaga ng kamalian eh. Na hindi na talaga common ngayon. Bihira lang may integridad yan. Kaya kailangan mabago ang puso. Opo. At pwede namang mabago ang puso. Yun ang naisin ng Diyos. Bakit niya ipinadala si Jesus? Para nga kung makita natin siya, kahit na tayo ay malayo sa Diyos, malalim sa kasalanan, makikita natin na sa kabila pala nun, mahal pa rin ako ng Diyos, ibinigay niya yung anak niya para sa akin. At dahil sa Kanya, yung buhay ko, kahit na malungkot, kahit na talagmak doon sa pagkakasala, pwedeng mabago. Ganon si Pablo, di ba? Ano siya, pumapatay pa siya ng mga nananampalataya. Galit na galit siya. Pero nung makatagpo niya si Jesus, nabago ang buhay niya eh. Si Zaccheo, chief tax collector siya. Pero nung si Jesus ay naglalakad at maraming tao, nabigla si Zaccheo kasi nandun siya sa puno eh. Siya yung tinawag ng Panginoon at tinawag yung pangalan niya. Hindi niya kalahin kilala siya, no? Oo, kasi yung mga tao doon sa lugar kung saan siya nandun, yung kasing Zaccheo, ang ibig sabihin ay righteous. Tapos hindi siya righteous. Chief tax collector siya. So merong disconnect. On one hand, yung pangalan niya ay matuwid. But on the other, sa pananaw ng mga tao, dahil chief tax collector siya, ay corrupt siya. Opo. Pero here is a man who came at tinawag yung pangalan niya. Wow. At sinabi niya, Zaccheo, bumaba ka, I must stay at your house today. Wow! Can you imagine, ang tingin sa lahat ng tao ay makasalanan, tapos mayroong isang dumating na nais kang makapiling, nais kang makasama, at bibigyan ka ng karangalan. Dahil sa dinami-dami ng tao, ikaw yung kanyang pupuntahan. Kaya ngayon, yung mga naaakusahan, yung mga sinasabi nating mga mandarambong sa kaban ng bayan,
pati sila may pag-asa eh. Kung sila magbababa ng kanilang kalooban, tatanggapin nila kung meron silang kamalian. Maaaring hindi sila talagang nagnakaw ng ganong kalaki. Pero tatanggapin nilang nasangkot sila. Sabi ng salita ng Diyos, kapag daw tayo ay may itinatago, hindi maaaring hindi malalagpad. Pero kung ating tatanggapin yung ating ginawa, ating ipapahayag, makakaranas tayo ng kahabagan ng Diyos. At kahit pa tayo lumugmok ngayon, pero kung tayo ay nagsisi, tayo ay iaangat muli ng Panginoon. Hallelujah, praise. So, kasi sa Biblia, naturuan tayo na hindi magmalaki dahil lahat naman tayo ay mga nagkasala. Walang hindi nagkasala. Walang hindi nagkasala. Ang tanong lang, tatanggapin mo ba na ikaw ay makasalanan o nagkasala? Sa Biblia, ang pinakamasamang hari ng Northern Kingdom ay si Ahab. Sa Southern Kingdom, ang pinakamasamang hari ay si Manase. Na-exile pa nga si Manase sa ibang bansa. Pero nung sila ay magpakababang loob at nagsisi, pinakinggan ng Diyos yung kanilang mga hinaing. So may pag-asa pa yung mga akusado. Oo naman. Kahit na gaano kagrabe pa yung nagawa nila. May pag-asa. At lalo namang may pag-asa yung mga hindi kasali sa katiwalian. Na wag lang tayong sumobra ang galit. Kasi yung magalit, hindi yung kasalanan. Ang Diyos man ay nagagalit. Pero wag tayong magalit to the point na gagawa na tayo ng mali. Katulad nung iba na sa silakbo ng kanilang galit, kung ano-ano yung pinagagawa nila nung linggo ng hapon doon sa Mindiola. Hindi na tama yun eh. Oo nga, nagkagulo. Hindi natin pwedeng itama ang mali sa paggawa ng panibagong pagkakamali. Hallelujah. Paano po natin mapapaalala sa mga tao yun, sa mga kababayan natin, sa mga kapatid natin sa pananampalataya, na hindi nawawala ang pag-asa sa Panginoon? Paano natin mapapanghawakan yun? Doon natin pwedeng gamitin yung sinasabi ng salita ng Diyos, na huwag tayong mamuhay ayon sa ating nararamdaman lamang. Yung ating nararamdaman, valid yun. Okay. Galit, nalulungkot ka, sumasama ang loob mo, nawawalan ka ng pag-asa, valid yun. Pero kung tayo ay may relasyon sa Diyos, hindi tayo nabubuhay sa feelings. Kailangan matuto tayong mabuhay sa pananampalataya. Na mayroong Diyos na nakikita lahat ito eh. Nakikita lahat ito. At ito'y inalaw ng Diyos na mangyari dahil ginagamit ito ng Diyos para katukin ang mga puso natin. Sana nga, sumagot na tayo. Kasi sa totoo lang, Pastor, yun ang isa sa pinakamahirap eh. Yung manghila ng tao, mapalapit sa Panginoon. Busy, syempre, unahin ng trabaho, unahin ng ganyan. Parang last priority na yung lumapit sa Diyos. Ang mas inuuna yung pag-asenso sa buhay. Kaya kung ang mga tao, kahit yung mga millennials, mga generation na bago ngayon, ang tendency nila mag-focus lang doon sa sarili nila. Paano sila aasenso, paano sila magiging masaya. So sa mga nangyaring ngayon, ipinapakita na hindi na pwede ito nang iisipin mo lang ay sarili mo. Kasi whether you like it or not, you will be affected by what is happening in the country. So kailangan maging involved ang mga tao. At yung sabi ko kanina, yung nangyayari ay inaalaw ng Diyos. Kasi ito ay kanyang tawag eh. Tinatawag niya tayo. At ang maganda sa tawag niya, sabi sa Jeremiah 33 verse 3, "Call to me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not know." Patuloy tayong tumawag sa Diyos at ipakikita ng Diyos sa atin na sa kabila ng mga problemang ito, mayroon pang maganda na mangyayari sa ating lipunan. Kasi kayang-kayang gawin yun ng Diyos. Hallelujah. No?
tayo tumawag sa Diyos. Muna. At hintayin natin yung gagawin niya. Kasi pati yung justice, makikialam si God eh. Akala siguro ng ibang mga kasama sa katiwalian, nakalusot na sila. Hindi pwede eh. Kasi may Diyos eh, na nakakakita. At kapag nakita niya na sumobra ka na, sabi nga sa aklat ni Nahum, kakalusin ka na. So itong mga araw na to, ito na yung panahon ng pagkakalos. Na tama na. Tama na. Tama na. At sana magkaroon ng pagbabago. At kung maging matapang ang ating mga hukom at magdesisyon sila ng ayos na katwiran at ikulong yung mga dapat makulong, magkakaroon na ng magandang epekto ito sa marami. Matatakot na yung mga gumagawa at gagawa pa ng katiwalian at yun namang mga mabababa, mga mahihirap, makakaroon sila ng pag-asa. Amen. Na meron palang katarungan, meron palang katwiran, at meron naman palang mangyayari. Kung ang Panginoon ang talagang lalapitan natin, hindi yung ay, dapat kanina na yun. Hindi yung galit natin na papakinggan natin kung ano yung gabay niya. Yun nga ang matututunan ng mga tao ngayon na hindi na natin pwedeng ilagak ang ating tiwala sa mga tao o sa mga pinuno. Kasi yung puso nga nila hindi mo hawak eh. Pero kung ang tiwala natin ilalagay natin sa Diyos, sabi ni Apostol Pablo, God causes all things, no, to work together for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. May magandang layunin ng Diyos, hindi lamang sa atin. Palagi na natin sinasabi to 10 years ago, 20 years ago. Nagagamitin ng Diyos ang mga Pilipino to also bring hope to other countries. Kasi napakaraming Pilipino na ang mga nagkalat sa iba-ibang bansa. Pero naudlot yun. Kasi nga, sa mga nangyayari ngayon, paano tayo makakapagdala ng mabuting balita kung tayo mismo dito sa loob ng ating bansa ay hindi nagiging maganda yung mga nangyayari. So again, God is calling our attention. At pag tayo ay tumugon sa Panginoon, ang Panginoon naman, sabi nga doon sa Ephesians 3:20, God is able to do exceedingly beyond what we ask for or ever imagine according to the power that works within us. So bibigyan tayo ng Diyos, pati yung mga namiminuno, pati yung mga hukom, ng kakayanan para ma-promote yung katarungan at saka katwiran. Ang kailangan lang talaga ay tumawag sa Diyos, pagtiwalaan ng Diyos, at gawin ang mga bagay na ang nakatingin ay hindi lang tao, kung hindi ang Diyos. So masasabi niyo po na talagang ang kailangan ay manalangin tayo. Tulad na sinabi niyo, lumapit sa Diyos. At kasama rin po dyan, di ba po ba na ipanalangin natin itong mga namumuno sa atin, ipanalangin natin itong mga akusado na to, na bantayan, na wag na namang another kaparaanan ng katiwalian ang magwagi sa bandang huli. So, importanteng manalangin yung imbis naggalit, imbis na nagsisilakbo tayo, dapat manalangin. O ilabas natin yung galit natin. Lord, gusto mong tayo. Ba't ganito sila, Lord? Pwede naman na may galit tayo at ibuhos natin ito sa Diyos kasi kaya ng Diyos to eh. Pero pagkausap na natin yung mga tao na akusado o yung mga tao na naapektuhan ng mga katiwalian, hindi na galit, hindi na awa, kung hindi pagmamahal. No? Kasi sabi nga, perfect love cast away fear. Na kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating sarili, kahit ang kaaway, pwede nating mahalin.
Oo nga, no, pagmamahal yung, just like, burning coals sa ulo nila. So, kung may masamang ginawa ito, pero kabutihan ang binalik mo, mahihiya Yes, no? yes. Mahihiya. So, lalabas yung kabutihan niya. Itong nakaraang funeral service for Charlie Kirk, Okay. yung bata na binaril sa Amerika, iniintay ko yung sasabihin ng asawa niya sa napakaraming tao. Siyempre, nagpupuyos. Humanly speaking, dapat nagpupuyos siya sa galit. Pero pinatawad niya Galing. yung bumaril sa asawa niya. Kasi yun ang advocacy ng asawa niya eh. Na yung mga kabataan ay bumalik sa Diyos. Bata pa yung pumatay eh. So sabi niya, pinapatawad ko siya kasi ito ang gagawin ni Charlie. So ganun, kapag tayo ay natutong magmahal sa ating bayan, pati sa ating kaaway, may pagbabagong mangyayari. Kasi ang Panginoong Hesus man, nung nakapako sa krus, at siya'y hinahamak, inaalipusta, hindi naman siya nang alipusta. Sabi pa niya, Ama ko, patawarin mo po sila. Kasi hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung alam lang nung mga gumawa ng katiwalian, yung mangyayari ngayon, palagay ba natin gagawin niya yung ginawa niya? I don't think so. Kasi akala nila walang mangyayaring consequence. Makakalusot. Hindi nga sa Diyos hindi makakalusot eh. Kaya pangalawa din, na magagawa bukod sa pananalangin rin na yung mga darating na politiko ay hindi lamang sila may pagnanais maglingkod, kung hindi may kakayanang maglingkod. Example, kaya maraming butas ang batas. Nangyayari ito kasi maraming mambabatas ang walang kakayanang gumawa ng batas. Kasi hindi naman yun ang kanilang inaral eh. So, ang panalangin natin, matututo na hindi lang yung mga politiko, pati yung mga botante, na yung iboboto ko ay may kakayanan, may karakter, may credibility, at talagang may pagmamahal sa bayan. Ayon po sa Biblia, ano po ba yung mga criteria na dapat na ihahalal natin na mga... Yan ang mga criteria nung makita ni Jethro, si Moses, na solo-solo niyang ina-attend yung mga problema. Sabi ni Jethro, hindi maganda ang ginagawa mo, Moses, papagurin mo ang iyong sarili. Kumuha ka ng mga mamiminuno sa 10, 50, 100, 1,000. Tapos nagbigay siya ng katangian ng mga mamiminuno. Ang una ay may kakayanan, able. Pangalawa, may karakter na maganda. Pangatlo, ay galit sa kasamaan. Hindi tatanggap ng suhol. Kasi ang suhol o lagay ay nakakabulag kahit sa matuwid na tao. So maganda yung ilalagay natin sa pwesto yung hindi siya nabibili. Hindi siya nabibili. At kahit pa operan siya ng malaking pera, hindi niya tatanggapin. At hindi rin bumibili siguro. At hindi bumibili. Kasi pag bumibili siya, parang nagre-reflect sa kanya yun. Oo, saka babawiin niya yun eh. So yun, kailangan, hindi lang manalangin, pero pagka tayo pipili ng mga namiminuno, dapat may criteria. Pero ang mas maganda, at magandang mag-appeal tayo sa ating program, na yung may mga kakayanan naman, manalangin na kung pwede silang maging lingkod ng bayan. Gustuhin nila. Gustuhin nila, hindi yung bahala na kayo dyan. Para lang sa mga madudumian. Ay ganun talaga mangyayari. So ang panalangin natin, yung mga kabataan natin ngayon, magkaroon talaga ng malasakit, pagmamahal sa bayan, na magkakaroon sila ng vision, ng dream, na itong bansa ko ay hindi lamang magiging masaya kung hindi gagamitin ng Diyos
na maging pagpapala pa sa ibang mga bansa. Hallelujah. Alam mo yung sinabi, if my people will humble themselves. Ayun. Yun naman ay kung mayroon disaster, natalo sa giyera o may plague. Sabi ni Solomon, if my people who are called by my name will humble themselves, pray, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will heal their land. So pwede rin ngayon, tinatawag tayong mga mananampalataya at maganda naman kasi tumutubo na tayo ngayon eh. Opo. At hindi lang isang grupo ng mananampalataya, marami ng grupo ng mananampalataya ang nagsasama-sama para tumawag sa Panginoon at para hingin ang kanyang kahabagan. At sana madagdagan pa ang mga mananampalataya. Ay, nako, madadagdagan. At ano yung pangako ng Diyos na sa bandang huli, lahat aayusin niya? Alam niyo po, sa salita ng Diyos ay mayroong tao na magmula nung bata ay may pagmamahal sa Diyos, gumawa ng awitin para sa Diyos. At dahil siya'y naging mapagtiwala sa Diyos, naging hari po siya. At mahal na mahal siya ng mga tao. Pero nung magiging hari siya, o nabalitaan na magiging hari siya, abay may nagalit na, may nainggit na, at nais nga siyang patayin. Pero dahil nagpatuloy siya sa Diyos, ay ang Diyos ang kumilos na wala yung nagnanasa ng kanyang buhay at naging hari siya. Pero, nung dakila na siyang hari, nakagawa pa rin siya ng hindi maganda. Ninasa niya yung asawa ng kanyang commander at nung mabisto siya, pinapatay niya yung commander. Alam niyo, napakalala ng kasalanan na ginawa niya. Higit pa yon sa pagnanakaw ng kapanumbayan. Pero dahil siya ay nagpakumbaba, nagsisi, ibinalik siya uli ng Diyos sa pagiging hari niya. At alam niyo, nung siya'y namatay, ang tawag sa kanya, man after God's own heart. So wala pong imposible, walang mahirap sa Diyos na gawin. Kung tayo ay lalapit sa Kanya, tatawag at magtitiwala. Ano po yung pwede nyo ibigay na mensahe maliban sa Pangulo sa ibang mambabatas? Tapos mamaya sa mga kababayan natin, tapos sa mga kabataan. Doon po sa mga kabataan, yun pong sinabi ng ating bayani na si Jose Rizal, totoo po yun na kayo na ang pag-asa talaga ng bayan. Kasi sa dami nyo ngayon, at saka sa kakayanan nyo ngayon, sa mga alam nyo ngayon, kung kayo ang gagawa ng desisyon pagka nagbotohan na, you will make a difference. Sa mga magulang naman, mag-invest tayo hindi lang sa kinabukasang material ng ating mga anak. Ipakita natin sa kanila na yung ating attitude sa mga nangyayari ngayon ay positibo. Totoo, malungkot tayo. Totoo, nagagalit tayo. Pero hindi tayo magmumura. Hindi tayo gagawa din ng mali. Kung hindi tuturuan natin yung mga bata na mayroong Diyos na pwedeng magtuwid kahit ng mga mali. At doon naman sa mga mambabatas, actually nalulungkot din po ako sa inyo kasi pag tinitingnan po ng ating mga mamamayan, ang House of Representatives, lalo na, marami pong inaakusahan na halos 30% sa inyo ay involved sa katiwalian. Pero hindi po ito ang katapusan para sa inyo. Pwede po kayong magkaroon ng panibagong karangalan kung gagawin nyo lang po yung inyong trabaho bilang maging mambabatas. Maging matapang kayo. Wag ho kayong makisama doon sa mga gumagawa ng katiwalian. At kung kayo'y napasama doon sa katiwalian,
Huwag ho kayong mawalan din ng pag-asa. Nais ko pong basahin sa inyo yung sinasabi ng salita ng Diyos doon sa Micah. Doon sa aklat ni Micah, nagtanong yung propeta kung ano ang ninanais ng Diyos. At sinabi po ni Micah, 3 bagay lang. Gawin ang katarungan, mahalin ang kahabagan, at lumakad ng may kababaang loob sa Diyos. Paano yung mga kasama sa katiwalian? Paano yung pangalan nila ay nabanggit sa media? Sabi po sa Micah, chapter 7, Who is a God like you, who pardons iniquity, who passes over the rebellious act of the remnant of his possession? He does not retain his anger forever, because he delights in unchanging love. He will have compassion again on us. He will tread our iniquities underfoot. Yes, you will cast all their sins into the depths of the sea. Pwede pong malimutan ang mga nangyari nitong mga nakaraan kung lalapit tayo sa Diyos na pwedeng magpabago ng ating puso, magpabago ng ating kaisipan, at magpabago ng mga nangyari sa ating hindi maganda. Pero siyempre, ang Diyos pa rin ay makatarungan, Pastor. Opo. At yun ho ang hamon ng Diyos sa ating lahat, na kung tayo ay magpapakumbaba, kung tatanggapin natin ang ating kasalanan, mahabagin siya na itutuwid niya yung mga kamalian at ibabalik niya yung mga nawala sa atin. Pero kung tayo po ay magmamatigas, magpapatuloy sa kasalanan, yung sumpa po ng Diyos, yung galit niya, ang ating mararanasan. Hallelujah, praise God. Ano po maipapayo nyo sa bansang Pilipinas? Sa ating buong bansa, wag ho nating kalimutan na mayroong Diyos na buhay na pwede nating takbuhan, pwede nating tawagan, at pwede nating pagtiwalaan. At ang Diyos na ito ay mapagmahal on one hand at makatuwiran on the other. Kung kayo ay naging biktima ng karahasan o ng katiwalian, umasa tayo na yung ating pamahalaan ay buong tapang na i-uphold ang katarungan. Pero kung sila'y magkukulang, merong Diyos na magpaparusa ng higit pa sa ating pamahalaan. At ang Diyos na ito ay mapagmahal din, sabi natin, na sa kabila ng mga nangyari, nagawa, kung tayo magbalik loob sa Kanya, aakapin po niya tayo. At ipararamdam niya sa atin na yung kasalanan ginawa natin ay binayaran niya sa pamamagitan ng dugo at kamatayan ng buktong na anak niya. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat, Pastor. Pero last na lang request nyo, pwede mo bang ipanalangin nyo ang ating bayan? Lahat ng mga dapat ipanalangin. Yung maski na, yung kaprasong panalangin, pero sana matouch natin lahat ng mga issues na para sa ikabubuti po ng ating bayan. Sige, tayo manalangin. Apo. Aming Ama sa langit, kami po ay humihingi ng tawad sa iyo sa aming pagkukulang na manalangin para sa aming bayan. Patawarin mo din po kami na nagkulang din po kaming manalangin. Yes, Lord. Para sa mga namiminuno sa aming bansa. Na dahil dito, natukso ang marami na gumawa o mapasama sa katiwalian. Panginoon, mangusap ka po sa mga naapektuhan
ng mga katiwaliang ito. Iunat mo po ang iyong habag at awa sa mga nasasalanta ng baha, sa mga naghihirap dahil hindi makapagtrabaho, at saka mga na-deprive ng mga services ng gobyerno dahil ang resources ng gobyerno ay nanakaw ng mga natukso. Panginoon, salamat po na minsan pa pinukaw mo ang kamalayan. Pinukaw mo ang mga puso't damdamin ng aming bayan na kami ay nagkakaroon ng panibagong malasakit sa mga nangyayari. Panginoon, dalangin po namin na ikaw ang magpapayapa sa mga galit, sama ng loob. Yes. Dahil may gagawin ka. Tutulungan mo, Panginoon, ang nasa mga hustisya na gagawin nila ng buong tapang ang kanilang tungkulin na mapanagot ang mga may kinalaman. Yes. Panginoon, amin ding idinadalangin ang mga anak, asawa, nung mga inaakusahan. Panginoon, kung sila po'y naging mapagmataas at sila'y umabuso rin, dalangin namin, Panginoon, na magbabang loob din po sila at magsisi. At yun naman pong walang kinalaman, Lord, palakasin mo po ang kanilang kalooban. Tulungan mo po silang lumapit sa iyo at pag sila'y tumawag, dinggin mo po sila. Panginoon, dalangin namin na magre-raise up ka po ng mga mamumuno sa aming bansa na mayroong takot sa iyo. May pagmamahal sa aming mga mamamayan. May kakayanan na mamuno. At Panginoon, hindi gagawa ng katiwalian. Hindi tatanggap ng suhol. Hindi magbabayad at bibili ng mga boto. Panginoon, dalangin namin na ikaw ang magdadalang habag sa bansang Pilipinas. Titingnan mo kami ayon sa iyong mapagmahal na mga mata. At minsan pa, katulad noong 1986, bibigyan mo kami ng panibagong pag-asa at pagkakataon na maituwid ang aming mga buhay, ang aming mga relasyon, higit sa lahat ay sa iyo. Salamat po dahil alam namin na ang aming panalangin ay tinugon mo dahil inilalapit namin ito sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Inaasahan po namin na nakuha niyo yung mensahe. Anong dapat natin gawin? Kung gusto natin lahat ito maging maayos, magkaroon tayo ng pagkakaisa, pero ang unahin natin ay ang Panginoon Diyos. Huwag natin unahin yung silakbo ng damdamin natin. Huwag natin unahin kung ano yung mga ideas na bumubuo sa utak natin. Humingi tayo ng gabay. Humingi tayo ng kung ano maipapayo ng Diyos sa atin. At doon tayo magsimula. Yun ang sundin natin dahil ang Diyos natin na siya may gawa ng langit at ng lupa, pati tayo siya ang may gawa. Siya ay nagmamahal at nagmamalasakit sa atin at siguradong hindi niya tayo ipapahamak, hindi siya magkakamali. Hanggang sa susunod po, dito pa rin po sa Finding Hope with Annie. God bless po sa inyong lahat.